Praise the Lord. Siguro pabukas na lang yung ilaw. Medyo nahihirapan ako pag medyo madilim. Mainit ba pagka ano? Wala? Okay, sige. Okay lang po sa inyo. Kasi baka mamaya hindi ko na malaman, may nakakatulog na sa inyo dahil sa sobrang makulimlim yung panahon. Praise God. Napakainit po ng panahon. Ano po? Pataas ng pataas yung heat index. So, ingatan po natin ang ating mga katawan at uminom po tayo ng tubig. And I pray na hindi lamang yung panahon ang mainit. Ang dalangin ko, pati ang ating pananampalataya sa Panginoon, mag-init. Amen. So kahit naggaano mga pinagdaraan ng pagsubok, malalagpasan natin ito. Mapapagtagumpayan natin ito. Sa totoo lang, kapag tayo bilang tao, ang physical nating katawan, nangihina. Ngayon, yung ating spiritual na katawan, kapag tayo may mga pagsubok na pinagdaraanan, nangihina din. Amen. Thank you. So sa nangyayari, sa buhay natin, pag pinanghihinaan tayo, saan tayo humuhugot ng kalakasan? Saan po tayo humuhugot ng kalakasan? Sa ating Panginoon. Na siyang nagsasabi na dapat lagi tayong nakakabit sa relasyon sa Kanya. Amen! Naririnig po ba natin? So bawat salita na nababasa natin sa Bible, dapat napapalakas ka. Sino nagbabasa ng salita ng Panginoon dito? Sino yung pagkatapos mo magbasa ng salita ng Panginoon, lugmok ka pa rin? Pinanghihinaan ka pa rin. Ito pa rin. Ito pa rin demonyo, ito pa rin si Satanas, ito pa rin yung mga tao na mapanakit. Pinanghihinaan na ako ng loob. Lahat yan, nararanasan natin mga kapatid. Pero huwag kang bibitaw. Huwag tayong susuko. Saan ka pupulutin kapag lumayo ka sa relasyon mo sa Diyos? Amen po ba? So ngayon, pag-aaralan po natin ang isang kwento sa Bible na may lumapit na bihasa sa salita ng Diyos. Naka-enkwentro na ba kayo ng mga magagaling magsalita pagdating sa Bible? Talagang hangang-hanga ka, ang galing nito magsalita. Wow, parang halos memorize yung Bible Sabihin ko lang, sasabihin na niya kagad yung verse. Yung mga magaling magpaliwanag. Pero karamihan ng mga matatalino, check nyo maigi, baka mamaya naililigaw na kayo ng landas. So merong isang dalubhasa sa salita ng Panginoon na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. So, umpisa na po muna natin ang title natin ngayong araw na ito. Sige po, paki-post. Praise God. The greatest commandment. Para sa inyo. Sa mga nabasa nyo sa salita ng Panginoon, syempre, ang dami niyan, di ba? Marami itinuro sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin. Para sa inyo, ano yung pinakamahalagang bagay? O yung sinabi sa atin ng Panginoon na napakahalaga? Check natin. Ay sa akin, Panginoon, mahalaga sa akin, love. Mahal niyo ako. Yun, talagang buhay sa akin yun. Dapat nararamdaman ko yung pagmamahal. Okay, yes. Tama yun. Kasi, sabi nga ng Panginoon, di ba, love one another. Kasi kung walang pagmamahal, tapos merong mga galit, may mga sama ng loob, meron kang mga pinagdaraanan sa buhay, hindi mo maranasan o maramdaman yung pagmamahal, siyempre, nawawala ka. Pero ano po ba ang katuruan na sinasabi ng Panginoon sa Bible? Buksan po natin sa Matthew chapter 22, verse 36. The greatest commandment. Matthew 22, verse 36. Umpisahan po natin sa verse 36. Sige po. Samahan niyo po ako, kahit medyo madilim. Huwag po nating hayaan na paypayin ng demonyo yung inyong mga mata at biglang pumikit diyan. Baka mamaya maghilik kayo Sabi rito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Ibaba mo, pakibaba po. Hindi, 35. Paki-ano mga uli, 35. Okay. Sa 35 muna tayo mag-umpisa. Sorry. Verse 35. Bigla tayong napatalon pala.
Sabi sa verse 35, isa sa kanila, na dalubhasa sa kautusang Hudyo, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Mga kapatid, may lumapit sa ating Panginoong Jesucristo kasi nung time na to, kung babasahin po natin yung mga bago itong kwento na ito, ang daming mga nagtatanong sa ating Panginoon at sinusubok siya kung tama yung sagot niya. Kung talagang nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, makikita niyo yung trend. Kapag may lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo, ibabalik sa iyo ang tanong mo. Amen? Actually, ito, sa Luke, pag binasa mo ito, ibinalik ng Panginoon yung tanong nga sa kanya. Ano ba sa tingin mo ang pinakamahalaga? So, sinabi ng dalubhasa. Pero, sa ibang mga tao na nagtanong sa kanya, Guro, ano po bang mahalaga? Magbigay ng buwis? O, di ba? Hindi ba dapat magbigay ng buwis kay Cesar? Ano bang nakalagay sa coin? Binalik sa kanya eh. E di yung mukha ni Cesar, so ibigay mo kay Cesar, ang para kay Cesar, ibigay mo sa Diyos, ang para sa Diyos. Maraming mga katanungan, naalala ko yung kuya ko eh. Sabi ng kuya ko, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, pero tinanong niya talaga ako. Sabi niya sa akin, napansin mo ba, pag si Jesus ay tatanungin ng mga tao nung time na yun, nung nabubuhay sila, binabalik sa kanila ang tanong. Bakit? Kasi nalalaman ng Panginoong Jesucristo kung ano na mismo ang laman ng iyong puso. Kaya kung may katanungan tayo mga kapatid sa Panginoon, alam ng Lord kung ano laman ng puso mo. Kung sinusubukan mo siya, kung tinetest mo siya, kung siya nga ba'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na-encounter po ba natin ito? Lord, sige nga, kung talagang naggagamot ka, nagpapagaling ka, pagalingin mo nga itong aking karamdaman. Iba yung katanungan na tinetest mo ang Panginoon or nananampalataya ka, Panginoon. Nananampalataya ako sa iyo dahil sinabi mo na ako'y iyong pagagalingin. Ako'y gagaling. Amen. Pero yung kung susubukan mo siya, sige nga Lord, di ba na ilang beses ko nabanggit sa inyo, napakita ko pa yung video, na yung merong pastor na talagang tinest ang Panginoon na yung ahas, kasi nakalagay sa Bible kahit kagatin ako ng ahas na talagang makamandag, hindi ako mamamatay. Ano nangyari sa pastor? Patay. Kasi nga, tinetest niya ang Panginoon, parang demonyo, parang si Satanas. Nung tinest ni Satanas si Jesucristo, sige nga magpakahulog ka dyan, kasi nakalagay sa Bible, sasaluhin ka ng mga anghel. Do not test the Lord your God. Alam niya ang laman ng iyong puso. Etong dalubhasa na to, etong alam ang salita ng Panginoon, sabi rito, nagtanong siya upang subukin si Jesus. Kaso, yung sinusubok niya ay isang makapangyarihan na Diyos at alam ang laman ng iyong puso. Ang sabi rito, yung binasa natin kanina, verse 36, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. And then next verse, 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Mga kapatid, yan ang pinakamahalaga na kautusan na sinabi ng Panginoon. Alam mo, naalala ko kanina yung kinanta natin, di ba? Sino nakakaalam ng I stand in awe? Diyos, ako'y namamangha sa Tagalog. May Tagalog yan yung kanta na yan eh. Diyos, ako'y namamangha sa iyo. Sa mga ginawa mo, sa buhay ko, sapagkat buhay siya. Hindi natin nakita, hindi natin inabot ang Panginoong Jesucristo nung panahon niya, pero nananampalataya ka na buhay ang Diyos sa iyo sapagkat na-experience mo siya. May testimony sa iyo na nangyari na iningatan ka, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Na ikaw ay nanalangin, tumugon siya sa panalangin mo. Amen? Kaya nga nagbibigay ka ng testimony, living testimony, sapagkat nangyari sa iyo ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po rito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos
ng buong puso. Ang iba sa atin, half-hearted. Ang iba sa atin, kalahati lang minamahal mong Panginoon. The rest, sa mundo na. Naalala ko, merong, parang no? Yung masyadong trend sa mga kabataan, na wow, boyfriend material, girlfriend material. Alam mo, nung marinig ko yun, para ba, sabi ko, boyfriend, ano ibig sabihin nun, boyfriend material, girlfriend material? Ibig sabihin, pwede mong maging boyfriend. Okay yan, pwede mo maging girlfriend. Kaya nga material eh. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya nga material eh. Ibig sabihin, dito lang yan. Hindi yan magtatagal. Kung ikaw ay magkaka-boyfriend, yung mga wala pa asawa dito, baka mamaya may mga asawa, pastor, sabi ni pastor, mag-asawa daw ako. May asawa ka na eh. Di ba? Yung mga wala pang asawa, kung ikaw ay nananalangin, manalangin ka hindi para sa boyfriend, hindi para sa girlfriend. Manalangin ka sa lifetime partner mo. Kaya nga kapag ikaw ay nag-girlfriend, boyfriend, hindi mo alam kung yan ang mapapangasawa mo, kapatid, ipanalangin mo kung talaga bang siya para sa iyo. Baka naghahanap ka lang ng kapartner mo. Para kapag nagkaroon ng kantsawan, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na, meron na. May pagmamalaki mo. Pero, mga kapatid, simulat sa pool, alam na ng Panginoon ang the best para sa iyo. Hanapin mo yun. Huwag kang maghanap ng magiging kapartner mo lang na girlfriend, boyfriend. Hindi yan boyfriend material. Hindi yan girlfriend material. Ang pinipili natin yung binibigay ng Panginoon para sa atin. Pero hindi ko naman inaano yung iba kasi merong mga iba na may gift of celibacy na tinatawag. Kung talagang ikaw ay destined na hindi makapag-asawa, wala naman po akong karapatan para questionin yon. Sabi nga ni Pablo, mas masarap na maglingkod nang wala kang asawa. Bakit? Kasi wala ka pong iniisip na iba. Nakuha niyo ibig sabihin? Ang sabi ni Pablo, katulad ko, kung pwede nga lang na maging katulad niyo ako para wala kang iniisip na iba pang mga obligasyon. Hindi ko naman sinasabi na kapag ang pamilya ay parang makakasira sa relasyon mo sa Panginoon, hindi naman po. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, mangyayari. Ikaw ay may pamilya, priority mo ang family mo, pero hindi ibig sabihin na uunahin mo pamilya mo, kakalimutan mo ang Diyos. Mga kapatid, ang sinasabi ko po rito, ang sinasabi ni Pablo sa kanyang pangungusap, na kapag ikaw ay may pamilya, nahahati yung pananaw mo. Nakuha niyo ibig sabihin? Kasi nga, meron kang responsibilidad sa pamilya mo. Mga kapatid, marami dito may mga pamilya, ako may pamilya. Siyempre, priority ko ang pamilya ko. Kapag napapalayo na yung pamilya, responsibilidad ko na ayusin ang pamilya. Pero sa una ang Panginoon. Ha? Sa priority natin, number 1 ang Panginoon. Number 2, ang family. Kung ikaw ay may trabaho, kung ikaw ay merong nag-aaral ka, number 3, priority mo yan. Yung pagtatrabaho, yung pag-aaral. Number 4, ministry. Kung ikaw ay full-time, number 1, si God. Number 2, yung family. Number 3, ministry. Kasi nakatalaga ka na sa ministry sapagkat full-time ka. Mga kapatid, ako po nagtrabaho, pero at the same time, naglilingkod ako sa Panginoon. Hindi ko, eto sinabi ko na rin to, hindi ko sinasabing part-time lang ako sa ministry. Kahit ako'y nagtatrabaho, halos ng time ko, binibigay ko, wag lang maapektuhan yung pamilya ko. Pero lahat ng kaya kong gawin, binibigay ko rin sa ministry. Ang ibig kong sabihin, kung ako ay may trabaho at nagkaroon ng conflict sa ministry, mas priority ko yung trabaho. Pero, kung meron akong time, iano natin to kung meron akong time sa ministry at wala naman akong problema sa trabaho, go. Ako po ay naglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa dumating yung time, pastor na ako nun. In-ordain na po akong pastor, nagtatrabaho pa rin po ako.
wala pong problema doon. Iba po yung sinasabi na nag-full-time ka para sa ministry sapagkat ibinigay mo ang buhay mo sa ministry para maglingkod. Kuha niyo po ibig sabihin, sino ang number one sa atin? Ang Panginoon. Higit sa lahat, sa mga nangyayari, maging sa family mo, huwag mong kakalimutan ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung ang isang pamilya ay wala si Kristo, hindi siya ang pundasyon ng inyong pamilya, magkakagulo-gulo yan. Maaaring inaayos mo ang pamilya mo nang wala kang relasyon, useless lahat yan. Sino ang Panginoon ng pamilya mo? Dapat number one, si God. Amen. Meron ngang isang mag-asawa na muntik na maghiwalay. Ang sabi ng babae sa lalaki, alam mo, number 2 ka sa buhay ko. E di nagalit yung babae, sabi ko na nga ba meron kang kabit na iba Hindi. Sapagkat ang number 1 sa buhay ko, si God. Pangalawa ka. Amen. Ibig sabihin, inuuna mo ang Diyos sa buhay mo, yung pamilya mo, aayusin ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi baka malito po tayo, pag nagkaroon ng conflict sa mga priorities natin, ano po ba ang pinakamahalaga? Number 1, si God. Number 2, family. Number 3, kung may trabaho ka o nag-aaral ka, yun ang number 3. Number 4, ministry. Now, kung ikaw ay full-time, ang number 3, yung ministry. Amen po ba? Okay. Pag-usapan po natin yung pinakamahalaga sa lahat. Walang iba, kundi ang Panginoon. Sa lahat ng anggulo ng buhay mo, di ba sinasabing pray without ceasing? So, ang ginagawa ng iba, meron nga akong kakilala, nananalangin, talagang wala nang pakialam, kundi nakaluhod na, nagpe-pray na, kahit saan lugar. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Ang pray without ceasing, kahit na anong ginagawa mo, nag-aasikaso ka sa bahay, naguhugas ka ng plato, ang isip mo laging nasa Panginoon. Amen. Pag ikaw ay sumasakay, pag ikaw ay may ginagawa, inuuna mo ang Panginoon. Lord, ano po ba ang plano nyo sa akin? Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin? Meron po akong ipuputap na business. Dalangin ko po, Lord, yung gusto nyo ang mangyari, hindi yung gusto ko. Pinapag-pray po natin. Inuuna po natin ang Diyos, hindi kung ano yung gusto mo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. May mag-asawa na sabi ng lalaki sa babae, 365 days sa isang taon, tama? Except yung yung leap year. Sabi po rito ng lalaki, 364 sa iyo ko. Yung one day, sa akin lang ito. Huwag kang magko-question. Payag ba kayo kung kayong babae? Sinabihan kayo ng asawa niyong lalaki na 364 sa iyo ko. Yung isang araw, huwag mong papakialaman kung saan ako pupunta. Payag kayo? Yung mga asawang babae dito, payag kayo? Siyempre hindi. Malay mo kung yung isang araw na yun, anong gawin niya, saan siya magpunta? Ganon din po ang ating Panginoon. Ayaw niya na may kahati siya sa kanyang puso. Gusto niya buong-buo na ang laman ng puso natin ang Panginoong Jesucristo. Amen! Amen po, Tatay Ruben? So, ganun po tayo. Na tumanggap sa Panginoon, hindi. Alam niyo po ang puso natin, sinasabi namin, di ba? Pag tinatanggap natin ang Panginoon, merong pintuan ng puso dyan. Na pag binuksan natin, hindi po ikakat yan, hindi operahan, spiritual. Na merong trono dyan. Sino ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Nung dating hindi mo nakikilala ang Panginoon, ang nakaupo dyan, si Satanas. Ang nakaupo dyan, yung mga demonyo na nag-aano sa atin ng kasalanan. Pero nung tinanggap po natin ang Panginoon sa buhay natin, umalis ang mga demonyo na yan. Kung anuman
yung nasa puso natin. At ang Panginoong Jesucristo na sinasabi natin, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka dito sa aking puso. Mananahan ng Panginoon. Lahat ng mga demonyo na dati mong ginagawa sa buhay mo, wala nang lahat yan. Kaya lang, meron kang choice na pwedeng isang tabi mo si Jesucristo sa puso mo. Lord, diyan ka lang sa tabi ko. Ako muna ang magdi-decide. Amen! Hindi natin naiisip yan, hindi natin napapansin yan. Ikaw ang gumagawa ng desisyon mo na yung Panginoon ay pinapasok mo, hindi mo sinusunod. Sabi niya, anak, baka mapahama ka dyan. Mapapahama ka dyan, hindi pala baka. Kasi alam ng Panginoon mapapahama ka dyan, huwag mong gagawin yan. Lord, ako nang bahala. Diyan ka lang. Stay put ka lang. Gagawin ko to. Kaya ngayon, kapag ikaw ang nanguna sa mga desisyon, nananalangin ka, Pastor, nanalangin naman ako, sinabi ko sa Panginoon. Bakit ganito nangyari sa akin? Dahil ikaw pa rin ang nauna sa desisyon mo. Inisantabi mo lang ang Panginoon sa puso mo. Abay, kung may yung upuan sa puso natin, baka mamaya mahuhulog na si Lord. Nandun na sa pinakagilid na upuan. Kasi ikaw ang nagpapaalis sa Kanya sa trono ng iyong puso. Amen po ba? Desisyon mo kung bakit ka nakakaranas ng mga matitinding pagsubok. Kadalasan. Hindi ko sinasabing lahat. Kasi siyempre, gumagawa ang kaaway para pahinain tayo sa ating pananampalataya. Pero, kadalasan ng mga pinagdaraanan nating mga problema, tayo ang may gawa. Amen. I-check mo. Bakit galit na galit sa yung mga kapatid mo? Kasi nakapagsalita ka ng hindi maganda. Na na-offend sila. Nasaktan sila. So ngayon, nagre-react yung mga kapatid mo, may sinasabing hindi maganda sa'yo. Kasi nga, nakagawa ka ng isang pagkakamali. Nakuha niya ibig sabihin? So, merong mga bagay sa atin na hindi tayo nagiging magandang example sa family sapagkat hindi ka pa nagpapaayos sa Diyos. Sasabihin mong umattend yung kapatid mo sa church, isasama mo. Magulang mo, isasama mo, hindi makita sa iyo eh. Dumarating ka sa bahay, lalango-lango sa alak. Di ba? Nagsisigarilyo. Halika na, watin ka na. Watin ka na sa church namin. Okay dito. Maganda praise and worship. Ang ganda ng message. Naninigarilyo. Di ba? Paano mo maihikayat ang kapatiran kung sa iyo mismo hindi makita? Kapatid, kung totoong buhay sa iyo ang Panginoon na tinanggap mo, 100% susundin mo ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Alam niyo po ba na sa 10 Commandments, hindi ko na naibigay eh. Pero sa 10 Commandments ay ang first 4 na utos na ibinigay ay para kay God. Nandiyan yung ako lamang ang sambahin mo, wala nang iba, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, and thou shall not use the name of the Lord your God in vain, honor thy Sabbath, honor yung Sabbath, lahat yan para sa Panginoon. Pero alam nyo, nung napag-aralan ko, kasi yung sa relihiyon ko dati, nung tinignan ko yung 10 Commandments, iba dun sa tamang 10 Commandments. Ewan ko kung alam nyo yun, na sa first niya, bigin mo ang Diyos, ang Panginoon mong Diyos, and then, pangalawa na niya yung huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon nang walang kabuluhan. Pangatlo, yung Sabbath day. Pang-apat, yung mahalin mo yung mga magulang mo, mother and father. Merong na-miss out. Para sa mga dati nyong relihiyon, i-check nyo kung tama ba yung nakasulat. Kasi sa 10 Commandments, ang first 4 Commandments para kay God, 6 to 10 sa tao. Pagmamahal sa kapwa. Bakit
bakit nagulo? Bakit may na-miss out? Tinanggal nila yung huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan. At pagdating sa bandang huli, yung huwag kang mag-iimbot o yung mag-iisip na nakawan mo yung kapitbahay mo o yung asawa ng kapitbahay mo, hinati nila. Sa totoong kasulatan, isa lang yan, sa number 10. Pero doon sa dati kong relihiyon, hinati yan, ginawang 9 and 10. So alam na alam mo na merong tinanggal doon sa 10 Commandments sapagkat yun yung ginagawa nila. Nakakalungkot mga kapatid. Pag hindi natin alam ang salita ng Panginoon, pwede talaga tayong madaya. Amen po ba? Bakit ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng ibang mga Diyos maliban sa Kanya? Dahil ayaw niya na ikaw ay mapariwara. Ang dami mga Diyos-Diyosan, di ba? Nandiyan yung Diyos na nila si Baal, si Asherah, lahat ng mga Diyos, nandiyan na si Mango Diyos, nandiyan na si Strawberry Diyos, nandiyan na si Grape Diyos, pati nga si Extra Diyos, nandiyan na. Ang daming mga Diyos-Diyosan. Pero alam nyo, merong isang bansa, India, na halos lahat ng mga bagay na nandoon, ginagawa nilang Diyos-Diyosan. Kaya pala tinawag nilang Holy Cow, ano? Di ba merong na Holy Cow? Sapagkat even yung baka, ginagawa nilang Diyos-Diyosan. Eh, minsan ginagawa na nga itong parang na lang eh. Yung sa word of mouth, expression. Holy cow, yung pala, sa kanila, ginagawa nilang Diyos-Diyosan. Nakakalungkot. Sa dami ng mga Diyos, sino ang tunay na Diyos? Merong pinuntahan si Pablo na isang lugar sa Athens na merong isang rebulto na napakalaki. Pero sa ibaba nito, may nakasulat na, to the unknown God. Para sa Diyos na hindi ko kilala. Kaya nalungkot si Pablo eh. Nung pinuntahan niya yung lugar, pinakilala niyo, alam niyo ba, sumasamba kayo sa Diyos na hindi niyo alam pero kilala ko yung Panginoon ko na ibinabahagi ko sa inyo. Grabe, no? Marami pang mga tao ang hindi nakakaalam kung sino ang tunay na Diyos. Ang Diyos natin mapanibughuin. For God is a jealous God. Kapag meron siyang nakita sa iyo na mas mahalaga kaysa sa Kanya, kinamumuhian po niya yan. Kaya nga, inaayos niya tayo, tinitingnan ang laman ng puso natin kung siya ba ay nasa puso pa rin natin hanggang ngayon. Remember, sa Matthew, na yung mga demonyo na nawala sa puso natin, pag bumalik yan, maghahanap po yan na ibang lugar para puntahan. At walang makita, babalik po yan sa iyo. At makitang malinis yan, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay hindi naging buhay sa iyo. Maghahanap po yan na iba pang mga demonyo na mas matitindi, papasok sa puso natin. Kaya nga po, yung pagkatao dati ng ugali niya na hindi maganda, mas magiging worse kung lalayo tayo sa Panginoon. Mga kapatid, nakilala mo na ang Panginoon eh. Naranasan mo na yung presensya niya, tapos tatalikod ka. Kaya kung ano ka dati, mas magiging matindi pa, mas masahol pa ang ugali mo, sapagkat naranasan mo na ang pag-ibig ng Panginoon, pero ininsan tabi mo lang, mas magiging worse ang kalalagayan mo. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Ang tao na nakakilala na sa Panginoon, tinanggap siya, Lord, tinatanggap kita sa puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas ko. And yet, hindi makita sa iyo na talagang ang Panginoon pa rin ang naghahari na sa iyo. Baka mas matindi pa ang kahihinatnan po natin kesa dati na ating ginagawa. Binago na tayo ng Panginoon. Huwag na nating balikan yung dati natin.
Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang sabi po rito, verse 38, pakiakyat po, pakitaas. Sabi rito, ito ang pinaka mahalagang utos. Love the Lord your God. Sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 9. Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 9. Pinakamahalagang utos. Huwag mong kakalimutan. I-prioritize mo sa buhay mo ang Panginoon. Verse 5, sabi rito, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Lahat-lahat sa iyo. Lahat, kung ano man ang meron ka, ibigay mo sa Panginoon. Verse 6, ang mga utos niya ay itanim nyo sa inyong puso. Huwag mawawala. Huwag ikaw yung bubunot ng lahat ng mga natutunan nyo. Alam nyo, kapag tayo ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, hindi babalik sa atin yan ng walang kabuluhan. Alam nyo kung bakit? Lahat ng mga tao na nakarinig ng salita ng Panginoon, magkakaroon ng kalakasan. Kaya lang, paglabas natin, pwedeng nakawin niya ng kaaway, magkaroon ka ng problema, bagsak ka na uli, hindi ka makalago-lago sa pananampalataya mo. Itanim mo. Diligan mo. Pagyamanin mo hanggang sa pagkaroon ng bunga. Lumago yan sa pananampalataya. Huwag kang makontento na nakikinig ka lang, kapatid. Amen! Kung ano yung naririnig mo sa tuwing may mga nagme-message, maging buhay sa atin. Hindi ka na-challenge lang. Ang ganda ng message. Nakaka-bless. Pero hindi mo naman sinasapamuhay. Ikaw pa rin ang nangunguna sa buhay mo. Nasaan yung mga salita na naitanim sa puso mo? Pastor, wala. Naligayaan ka ngayon, natuwa ka ngayon, lumabas ka ng church, maligaya, masaya, naharap mo yung asawa mo, na minura ka, sinasaktan ka, wala na. Pastor, ayoko na. Kasi ang dami-daming problema sa bahay. Hindi na ako makaalis sa problema namin. Lagi na lang kami nag-aaway. Ang sabi rito, hindi ibig sabihin na nagkaroon ka ng kalakasan ng salita ng Panginoon, hindi ka na magkakaroon ng problema. Dadaan ka sa paggusto, sa pagsubok, para mates yung pananampalataya natin. Amen? Nananampalataya ba tayo sa Diyos? Naniniwala ka ba na may gagawin siya sa atin? Pagbabago sa pamilya mo? Yung anak mo na nagdadrugs na? Minumura ka? Nilalait-lait ka? Naniniwala ka na kaya siyang baguhin ng Panginoon? Walang imposible sa Panginoon. Kasi kung check mo sarili mo, mas kilala mo sarili mo kung ano ugali mo eh. Bakit ikaw binago ng Panginoon? Huwag tayong manghinawa na manalangin, magtiwala sa Panginoon na mangyayari yung gusto ng Lord sa buhay natin at sa pamilya natin. Amen? Palakpakan muli natin ang Panginoon. Kung ano yung mga salita na natanim sa puso natin, pagyamanin po natin. Diligan po natin. Maging buhay sa atin ang salita ng Panginoon. Sabi rito, verse 7, ituro nyo ito sa inyong mga anak. Mga kapatid, yung mga anak natin na nasa conference, na tinuturuan ng mga teachers, malaking bagay po yan. Pero malaking bagay na kayo ang nagtuturo sa inyong mga anak. Amen! Parang may mga magulang na ganyan no? Nagalit sa teacher Teacher, ba't ganito ugali ng anak ko? Kaya nga ipinasok ko sa school nyo para turuan nyo Mas marami tayong oras sa bahay. Nakasama natin ang ating mga anak. Hindi dinala mo yan para matuto lang. Sa bahay mo mismo, turuan mo ang mga anak mo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At doon siya mababago. Amen! At yung salita na tinuturo natin sa ating mga anak, dapat buhay din sa atin. Hindi yung, anak, huwag kang mag-iinom.
Huwag kang maninigarilyo, huwag kang magbibisyo. Pero ikaw, ginagawa mo. Amen! So dapat ipakita natin sa mga anak natin na buhay at ginagawa din natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi mas maganda na yung na-experience mo ang siyang itinuturo mo sa mga tao. Amen. Ang sabi po rito, pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ginagawa po ba natin ito? Malapit na pala Mother's Day, ano? Mga nanay, tinuturuan po ba natin ang ating mga anak manalangin, magtiwala sa Diyos? Bago ba sila matulog, nililehans nyo sila? Pinagkakatiwala nyo ba sa Panginoon ang inyong mga anak? Na kahit saan sila magpunta, gagabayan sila ng Panginoon? Hindi yung napakatigas ng ulo nitong anak ko, hindi na nabago. Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig mo, nagiging gano'n ang anak mo. Ang bobo mo naman? Di ba? Ay, ganun na mangyayari. Sasabihin ng anak mo, bobo daw ako, sabi ni tatay, sabi ni nanay. Kung maganda yung sinasabi natin, yun ang tinatanggap ng ating mga anak. Parang meron akong nabasa Sabi nung anak, Mami, nakakuha ako ng 95. Wow naman, ang galing mo anak, 95. Saan ka nakakuha? Sa math? Hindi po mami, sa wallet nyo. Di ba? Nangungupit pala no? Alam mo, grades 95 pesos pala. Ano yung itinuro natin sa kanila? Magandang asal? O yung nakakalugod sa Panginoon? Next verse. Sabi po rito, ipulupot nyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. So, ang salita ng Panginoon, ilagay mo, itanim mo sa puso at isipan mo. Pero nga tayong kapatiran pagpunta namin ng bahay nila lahat ng pader, merong mga word of God Kulang na lang, itong salita ng Panginoon huwag mong kakalimutan Parang pagbukas mo ng pintuan, mauumpog ka ng salita ng Lord para hindi mo makalimutan. Kulang na lang, ano sa atin talaga ng Lord yung salita niya Huwag mong kakalimutan yan anak Pag may pinagdaraanan ka problema, yan ang hawakan mo, yan ang pangawakan mo. Lord, ano bang sasabihin ko? Kapag ganitong natatakot ako, pag nangihina ako, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Ako ang Diyos mo na magtatanggol sa iyo. Amen! May alam ka bang salita ng Panginoon panlaban sa kaaway? Tread down the enemy? Puro ganun ka? Saan ba nakalagay yun sa Bible? Alam niyo ba verse nun? Diba? Dapat alam natin kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung mga salita na lumalabas sa bibig natin, totoo na ginagawa natin sa buhay natin. Ngayon, ako naniniwala na kahit na anong mga problema pinagdaraanan mo, kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, malalagpasan mo yung mga pagsubok na nararanasan mo. Amen po ba? Dami na nakaranas dito. Dati kang suwailing. Dating ganun-ganun yung buhay mo, pariwara ka na nga Pero kinuha ka ng Lord. From darkness into marvelous light. Nasa kadiliman ka na Nilagay ka ng Panginoon sa liwanag. Pinakita na niya sa iyo yung mga dapat na mangyari sa buhay mo. Pero bakit parang nagbaback out ka na naman? Kasi nga, hindi buo na binigay mo ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon. Kasi kung nagtitiwala ka sa Lord, maniniwala ka, mananampalataya ka, ano man ang pinagdaraanan mo, malalagpasan mo yung kapatid. Iyan po natin sa Psalms 37 verse 4. Wala po yan sa binigay ko. Psalms 37 verse 4. Ang sabi rito, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Alam niyo po, nung bagong born again ako, nung mabasa ko itong verse na to, meron akong desire. Meron akong gustong mangyari. Pero habang lumalago ako sa pananampalataya sa Panginoon, nananalangin, binibigay ko yung buhay ko sa Kanya, nagbabasa ako ng salita ng Panginoon. Habang nagde-delight ako kay Lord, sa English kasi nito, delight yourself in the Lord,
and He will give you the desires of your heart. Habang ako ay lumalago sa pananampalataya sa Panginoon, yung gusto kong mangyari, nawawala yun. Yung gusto nang mangyari ng Panginoon sa akin, yun ang nagagawa ko. Amen! Hindi na yung gusto mo, kundi yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Bakit? Kasi nga habang ikaw ay lumalago sa pananampalataya, yung dati mong iniisip, yung dati mong ginagawa, hindi na ikaw ang nabubuhay. Ang Panginoon na nabubuhay sa iyo. Amen! Kaya hindi mo nasasabihin na, buhay pa yung dating David Buhay pa yung dati ko ugali Patay ka na sa dati mong ugali. Buhay ka na sa Panginoon. Yung dati mong ginagawa, hindi na dapat pakita sa iyo kung talagang minamahal mo ang Panginoon ng buong buhay mo. Amen? Bakit na sinabing buo? Kasi pag partial lang, mapapariwara ka, kapatid. Yung tuon ng pansin mo sa Panginoon na divert sa iba, yung tuon ng pansin mo kay Lord na divert sa iba, mapapariwara ka. May isang kwento sa Bible si Haring David. I hope na nabasa nyo na po ito. Sa 2 Samuel chapter 11, pero basahin nyo na lang sa Bible. Noong time na nakita niya si Bathsheba, bakit nagkasala si Haring David? Sapagkat may time sa buhay niya nalalaban sa gera yung kanyang mga tauhan, hindi siya sumama. So, nasan siya? Nandun siya sa itaas. Titingin-tingin lang na ganyan. Idle time. Walang ginagawa. Nagpapahinga. So, sa panahon na siya ay nagpapahinga, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Parang walang pinagkaiba no? Parang halimbawa si Haring David, nag-ML, focus na focus sa paglalaro, may nag-pop up, sexy. Na-focus siya doon sa sexy. Di ba? Parang yung kay Haring David, nakita niya si Bathsheba naliligo. Sino yun? Sexy yun Patawag mo nga. At nagkaroon sila ng relasyon. Nagkasala si Haring David. Bakit? Dahil nagkaroon siya ng idle moment. Panahon na napalayo siya sa focus kay Lord. Kaya mga kapatid, kung meron kang ginagawa ngayon, unahin mo ang Diyos. Para kung ano man yung mga plano mo sa buhay, hindi yung gusto mo mangyari, kundi yung gusto ng Panginoon sa iyo. Amen! Kasi asahan mo yan, pag na-focus ka dyan, wow, ang laki ng kita ko dito. Ilagay mo to sa kaliwa, ilagay mo to sa kanan, pag multiply siya, edi networking na. Di ba? Lalago ka na. Ang daming kita nito. Nawala yung focus po sa Panginoon Yung una, nagpe-pray kay Lord, kalooban niyo ba na sumama ako dito sa trabahong to? Nung nagpe-pray ka na, wow, kita dito, ang dami. Dito, sige, tuloy na to, Lord. Magkikita ako dito, marami to. Inuna mo lang si Lord. Pero yung sumunod na mga hakbang, wala na si Lord. Ikaw na ang nanguna sa plano. Amen! Pag kumikita, nawawala yung focus sa Lord. Pag pumalpak, Lord, bakit? Pinag-pray ko naman to sa iyo Ba't nangyari to? Tatanungin mo na ang Diyos. Check mo. Sa bawat hakbang natin, sa bawat kilos natin, bawat step, kasama dapat natin ang Panginoon sa pagdidesisyon. Amen! Sa bawat kilos, sa bawat galaw, kasama dapat natin ang Panginoon sa plano, sa ginagawa mo, para hindi ka mapariwara. Amen po ba? Di pa rin ito kasama. Hebrews chapter 12 verse 2. Paki-ano po natin. Ang dami pong mga Bible characters na nung nawala ang focus nila sa Panginoon, napariwara sila. Alam niyo po ba si Saul, si Haring Saul? Ang ganda ng plano ng Panginoon sa kanya Kung sinunod mo lamang ang Panginoon, ikaw, ang mga anak mo at iba pang mga salinlahi mo, magiging hari. Kaya lang, kay Saul pa lang, bumagsak na siya. Bakit? Nainggit kay David Di ba? Yung mga babae na kumakanta, si Saul nakapatay ng thousands. Si Haring David nakapatay ng 10,000. Sino ba naman di maiinggit? Magaling pa si David sa akin.
Di pumasok ang inggit. Pumasok ang kaaway. Nawala yung focus sa Panginoon. Ako na nanguna. Samuel, sabi mo, darating ka, hindi ka dumating. Kaya ang ginawa ko, ako na nag-offer. Pinangunahan ng Diyos. Pinangunahan si Moses. Kaya ang Diyos nagalit sa kanya. Amen! Pag pinangunahan mo ang Panginoon, bawat step lang, pwede kang mapariwara. Kaya nga sa Hebrews 12:2, sabi rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Focus your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya pag nawala yung focus mo kay Lord, asahan mo, daranas ka ng mga matitinding pagsubok. Kasi nga, nakakita ng puwang ang kaaway para bigyan ka ng mga temptations. Mahina pala siya dito, ha? Bigyan ko nga ng problema. Yun. Unti-unti nang nalalayo siya sa relasyon niya sa Panginoon. Si Eva ay tinanong ng ahas, bawal ba talagang kainin? Ano ba sabi ng Panginoon? Ang sabi ni Eva, bawal pong kainin. Lahat pwedeng kainin, pero itong puno na ito, yung bunga nito, hindi po pwedeng kainin, ni hahawakan. Pero kung titingnan mo, ang command, sinabi ng Panginoon kay Adan, huwag mong kakainin ang bunga ng puno na yan. Pero kay Eva, may mga dagdag na. Ni hahawakan, hindi po. Pwede itong matukso. Kayang-kaya ko itong bigyan ng problema. Kasi may mga dagdag na yung sinasabi niya. Chismis to, chismis. So, kaya nga, pag meron tayong ginagawa ng hindi gusto ng Lord, asahan mo, daranas ka ng matinding pagsubok. Kasi lahat po tayo, kumbaga sa mall, kumbaga sa department store, may tag price sa demonyo. Presyo mo pala 99 JB Piso na lang, 100 ka na. Pero alam ko kahinaan mo. Ito pala kahinaan mo Pag nalaman ng kaaway, doon ka didikdikin hanggang sa mapalayo ka sa relasyon mo sa Panginoon. Amen! Ang sabi po rito, we ought not to love God partially. Hindi dapat partial lang ang pagmamahal natin sa Panginoon. Buo, ibigay natin sa Lord. Kaya kung may doubt ka na ang Diyos ay totoo, kapatid, wasakin mo yan sa isip mo. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Naranasan mo na. Sumagot na siya sa panalangin mo. Tapos susunod na problema, nagda-doubt ka, nasasagutin ka ng Panginoon. Kung ano yung ginawa ng Panginoon noon, gagawin niya ngayon at gagawin niya bukas. He is the same yesterday, today, and forever. Lord, ikaw lang ang Diyos dati. Ngayon parang hindi na. Kailan nagbago ang Panginoon? Hindi siya magbabago. Mangyayari, nakatakda na yung gagawin ng Lord sa buhay mo kung susundin mo siya. Kung hindi mo siya susundin, mapapariwara ka, kapatid. Kapatid, nakaranas na po kami ng mga mananampalataya, mga kapatiran. Ang ganda ng plano Ito ang gagawin ng Lord sa'yo. Ito ka sa ministry, ganyan. Okay siya. Pagdating sa kalagitnaan, ba't nabago? Hindi ko po alam. Kailangan ko po magtrabaho Bakit? Akala ko ba ito yung sinabi ng Panginoon sa'yo? Nababago po pala. Nababago ang plano ng Lord? Hindi po totoo yan. Kung talagang yan ay para sa'yo, ibibigay niya sa'yo yan. Kahit anong hadlang ng kaaway, mas matindi pa nga May plano ang Lord sa'yo, pero iba yung ginagawa ng kaaway para hindi mo makuha yung gusto ng Lord sa'yo. Amen! Kaya ngayon, nagda-doubt ka. Lord, totoo ka ba? Tama ba yung nararanasan ko ngayon? Dati gusto ko talaga ba't ngayon parang nabago? Kaya umaayaw ka. Hindi po exempted ang mga pastors Hindi exempted ang mga leaders Mas matindi pa nga yan Tinawag ka ng Panginoon sa posisyon mo, tapos pagdating sa bandang uli, ayawan na. Kasi nasaktan ako, na-offend ako. Kasi may hindi magandang nangyari. Kapatid,
yung pagtawag ng Panginoon, walang pwedeng humadlang dito. Mangyayari at mangyayari yung plano niya. Ang problema, ikaw, pinaglalaban mo ba ang Panginoon sa buhay mo? Nasaktan ka, hindi ka pinaglaban ng babae. Mahal mo siya pero hindi ka niya minahal. Ganon din po ang Panginoon natin. Ayaw niya na may kahati siya sa puso natin. Gusto niya buong-buo na tinatanggap at minamahal natin ang Panginoon. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi partial, buo dapat na mahalin natin ang Panginoon. Ang sabi rito, hindi dapat 99, 100% binibigay natin sa Lord. Punta tayo sa pangalawa. Next, balik po tayo sa Matthew chapter 22. Verse 39. Doon na po tayo. Matthew 22 verse 39. The second commandment. Ito naman ang pangalawa. Una, si God. Huwag nating kakalimutan yan, ha. Number 1, si God. Kahit na anong mangyari, si God. Huwag mong itatatwa ang Diyos. Ano man ang mangyari. Pasalamat tayo. Hindi natin nararanasan na i-renounce mo yung faith mo kay God para magawa mo yung mga bagay. Sa ibang bansa, papatayin ka, ito-torture ka. Pag hindi mo ni-renounce yung pananampalataya mo sa Panginoon. Huwag niyong kakalimutan yan. Number 1, si God. Ano man ang mangyari, huwag mong bibitawan ang pananampalataya mo sa Diyos. Meron pong isang kwento, bago po tayo dumako sa pangalawa, meron po isang kwento. Alam ko, true story ito. Hindi ko lang maalala kung saang lugar. Isang communist country na pinagbabawal ang Christianity. Merong isang underground na church na doon sila nagtitipon-tipon at nag-worship sa Panginoon. Pinasok sila ng mga military. Siyempre, pag mga military na yan, ito torture, huhulihin, papatayin. Pag hindi mo ni-renounce ang pananampalataya mo. Merong isang leader ng military. Pinatalikod lahat ng mga Christian na nananampalataya doon. Pag hindi nyo ni-renounce si Kristo, papatayin namin kayo. So, ang ginawa nila, marami ang umalis ng church. Nagtakbuhan, ni-renounce nila yung pananampalataya sa Panginoon. At ultimo yung pastor, tumalikod. Ilan lang ang natira na nakaharap sa pader. Siguro mga 5 o less than 5. Ang ginawa ng leader, pinasara lahat ng mga pintuan. At ang sabi niya, humarap kayo. Binaba niya yung baril. Hindi ko kayo papatayin. Naniniwala akong ang pananampalataya niyo sa Diyos, totoo. Kristiyano din ako. Grabe, di ba? Na-test yung pananampalataya mo sa Diyos. Hindi po natin nararanasan yan. Blessed po tayo, nandirito tayo, nakapag mainit. Ano ba naman tong aircon na to? Oh? Napakahina ng aircon. Hindi po natin nararanasan to the point na papatayin ka. Itakwil mo lamang ang pananampalataya mo. Pangalawa, na napakahalagang commandment sa atin. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yung sa 10 commandments, from 6 to 10 ay patungkol sa tao, pagmamahal sa tao, at yung mga bagay na dapat ginagawa natin para sa tao. Nawala. So dito makikita natin na dapat mahalin natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Sa totoo lang mga kapatid, kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, yun ang ginagawa mo sa iba. Di ba? Masakit mang isipin. Kung ano yung yung ayaw mong gawin sa'yo, siyang ginagawa natin sa iba. Pero sabi ng Panginoon dito, mahalin mo, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kung mahal mo ang sarili mo, mahalin mo yung kapwa mo. Huwag kang gagawa ng bagay
na makakasakit o magiging stumbling block ka para hindi sila lumago sa pananampalataya. Huhusgahan tayo ng Panginoon, kapatid. Dahil sa'yo, na-offend yung kapatiran. Pagdating ng paghuhukom, i-judge tayo ng Panginoon. Bakit mo ginawa yan? Sa kapatid mo. Naging katitisuran ka, nasaktan, na-offend. Mind you, mga kapatid, ang taong na-offend at yung naka-offend, pareho lang ng level. Kung nakasakit ka ng kapwa at ikaw mismo ay nasaktan, na-offend, yung mga medyo sensitive, pare-pareho lang. Kasi kung ikaw ay nasaktan, na-offend ka sa ibang kapatiran, kapatid, kailangan mong mapagtagumpayan, malagpasan. May mga tao kang makakaharap na nakakainis talaga. Pero kung ikaw ay magpapadala, naiinis ako dito sa taong to, hindi ka nalalago. Pero kung hayaan mo siya, ipapanalangin mo siya, kaya nga, love your enemies and pray for those who persecute you. Mahalin mo yung kaaway mo. Madaling mahalin yung kaibigan eh. Kaaway? Huwag na, pastor. Okay na sa akin yan. Doon siya uupo, doon ako uupo. Para hindi kami magpanagpo. Di ba? Mamaya magkabanggaan kayo dito pagkuhaan ng pagkain. Di ba? Hindi mo maiiwasan. Ipanalangin mo. Yung mga taong naninira, nanlalait, mga bagay na hindi ko nakakagawa sa iyo ng mabuti. Pero kung ikaw, kapatid, sinasabi mong naglilingkod ka sa Diyos, maraming na-offend sa iyo, nakatala yan sa aklat. Wag mong hayaang may ma-offend sa iyo. Mahalin mo kahit hindi ka ibig-ibig. Wag mong hayaan na ikaw ay maging stumbling block para yung pananampalataya ng kapatid mo, hindi siya lumago. Wag mong hayaan. Maging magandang example po tayo. Tayo mismo. Makita ng mga kapatiran na ikaw ay napakabuting ehemplo sa mga tao. Gusto ko yung ugali niya. Gusto ko siya. Talagang nakaka-bless siya. Pero kapag iniiwasan ka, baka mamaya, pare-pareho tayong mapunta ng impyerno. Sayang lang yung paglilingkod natin dito. Amen! Alam mo yon, nandito ka para i-enjoy mo yung buhay Kristiyano. Hindi yung, wala akong pakialam sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Di ba? Hindi, magkakapatid tayo sa pananampalataya. Ako nga, may pinagdaraanan ako sa bahay. Sa amin, alam mo yon, may mga kapitbahay na hindi na nakatulong. Di ba, minsan parang, nakakaperwisyo pa. Minsan sabi ko nga, sa tuwing dadaan kami, merong sa lugar namin na pinapalabas nila yung aso nila. Tapos, babalik na kapag tapos na. Alam mo yun? Nakapagkalat na. Tapos sa mga kalsada mo makikita, dadaanan. Sa tapat pa ng bahay mo. Di ba sabi ko, grabe Lord, ang hirap paglinis nito. Wala kaming alagang aso. Pero ako yung naglilinis ng aso nila. Na dumi ng aso nila. Di ba parang ganun? Walang gagawin kundi manalangin sa Panginoon. Lord, I pray na dumating yung time na yun na ma-realize ng mga kapitbahay namin. Minsan di mo alam eh. Nakakapanakit ka na. Nakakasira ka na. Kristiyano ka. Di ba? Okay lang kung unbeliever eh. Minsan, kapwa-believer. Pastor, mananampalataya to. Dinenggoy ako. Inutangan ako. Hindi ako binayaran. Di ba? Parehong Kristiyano na nga ako magbabayad. Hindi nagbayad, pastor. Kaya ginawa ko, pinost ko siya sa Facebook. O di sino nagkasiraan? Di kayong dalawa. Balasubas, magbayad ka na. Kilala mo kung sino ka. Napapaligiran na kita. Di ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot na sasabihin mo Kristiyano ka pero hindi mo sinasapamuhay. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yan ang pangalawang pinakamahalagang utos. Amen po ba? Ang sabi rito, sa lahat ng mga nangyayari sa atin, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Parang si Duterte lang, no? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
So alam mo kung ano yung mali, huwag mo nang gawin. Magpatuloy ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Number 1, si God. Number 2, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Amen. Huwag mong hayaan na dahil sa iyo, na-offend mo ang isang tao. Pananagutan po natin sa Diyos yan. Hindi po yan nakatago. Nakasulat yan. Nakatalaga po yan. Kaya nga, magpatuloy tayo na maglingkod ng tapat at totoo sa Panginoon. Focus your eyes on Jesus. Pag nawala ka sa focus, mawawala ka sa relasyon mo sa Panginoon. Unti-unting magbaback out ka na, unti-unting lalayo ka na sa relasyon mo sa Diyos. Hindi yung marami sa atin mga mema di ba? Mema sabi lang, di ba? Kung ano yung mga nasabi ko na, magagawa ko. Na-offend siya, mahina siya. Matutunan mo magpatawad, humingi ng tawad. Kapatid, check mo sarili mo ngayon. Offended ka ba? Nasaktan ka ba? Nagpapatuloy ka ba sa Diyos? Ako naniniwala kung nagpapatuloy tayo sa Panginoon, inuuna natin siya sa buhay natin. Lahat ng offense, lahat ng pananakit, hindi maghahari sa buhay mo yan. Sapagkat ang maghahari, yung pag-ibig na itinuro ng Diyos sa iyo. Magpatawad at humingi ng kapatawaran. Check natin right now. Pwede po tayong magsitayong lahat. Check po natin sa puso natin. Baka talagang merong pang binabago sa iyo na nandiyan pa. May inaayos ang Panginoon sa atin. Tagal nang kinakalkal ng Panginoon yan Masakit. Yes. Kasi yung laman ng puso mo, ang dami ng dumi. Ang daming basura. Nililinis ng Panginoon yan. Habang nililinis ng Panginoon ang laman ng puso natin, masakit. Kasi may binabago siya sa atin. Magpabago tayo. Amen. Sino po ang priority dito? Si God. Kung natin kakalimutan. Pangalawang kautusan, kung paano mo minahal ang sarili mo, mahalin mo ang kapwa mo. Whether nakasakit man siya, may ginawang hindi maganda, manampalataya ka, manalangin ka, na siya rin babaguhin ng Panginoon. Amen po ba? Pigit po natin ang ating mga mata sa oras na ito. Hindi ko po hahayaan na matapos ang ating service na meron sa atin na hindi tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. Ito yung panahon, kapatid, na lumapit tayo sa Panginoon, na nagbibigay kalakasan sa atin, nagbibigay katatagan sa atin, nagbibigay ng buhay. Ayaw niyang mapariwara ka. Sa oras na ito, kung sino man sa atin na gumigiwang yung pananampalataya mo sa Diyos or wala kang personal na relasyon sa Panginoon, ito na yung time na magbalik loob ka sa Diyos. Balik lang tayo sa Panginoon. Kung paano na naranasan natin yung unang pag-ibig natin sa Kanya, ibalik lang natin to. Kung offended ka, kung nasaktan ka, kung may problema ka pinagdaraanan, may tanong ka sa Panginoon, balik ka lang kay Lord. Tutugunin ng Panginoon ang lahat ng iyong katanungan. Lahat ng iyong pangangailangan. At kung sino man po sa atin ang handang isuko ang kanyang sarili sa Panginoon, mananalangin po tayo. Tandaan ng pagsuko sa Kanya, itaas po natin ang ating mga kamay. Isipin natin ang Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kung tayo nakagawa ng pagkakamali, napalayo tayo, sinisi natin siya, kinuwestiyon natin siya. Sundin niyo po ang aking panalangin. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Humingi po ako ng tulong. Hindi ko po kayang baguhin ang aking sarili. Pero kayo may magagawa, Panginoon. Saliksikin niyo po ang laman ng aking puso. Linisin niyo po ako, O Diyos. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa aking naiisip,
lumalabas sa aking bibig, mga action ko na hindi magaganda, at laman ng puso ko, patawarin niyo kami, Panginoon. Panginoong Jesucristo, lumalapit po ako sa inyo. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Pumasok kayo. Maghari bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, itinatalaga ko ang lahat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kapatawaran sa aking mga kasalanan. Salamat sa kagalingan sa aking mga karamdaman. At salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. O Diyos, salamat Panginoon sa mensahe niyo sa amin. Sa oras na ito, Lord, tunay Panginoon na dapat sa buhay namin, kayo ang number one. Kayo ang pinakamahalagang bagay na natanggap namin. Buong puso, buong buhay naming binibigay sa inyo, O Diyos. At kung may mga problema kaming pinagdaraanan right now, Lord, alam ko, tinutugon niyo aming panalangin. Mga kapatid, meron sa atin dito na nakakaranas na matinding pagsubok sa pamilya. Kaya kanina pa ay inuulit-ulit ko na merong pinagdaraanan sa family. Nag-aaway-away, nagkakagulo-gulo. Ang Panginoong Diyos ay nangako sa iyo, kapatid. Siya ang bahalang magbago ng relasyon sa pamilya nyo. Kung sino ka man na nakakaranas ng mga problema sa pamilya, magtiwala ka, manangan ka sa pangako ng Panginoon. Meron dito na patuloy siyang naguguluhan sapagkat hindi niya alam kung paano masunod ang kalooban ng Diyos. Ito ang tugon ng Panginoon sa iyo. Pagtiwala ka, manangan ka sa Kanya. Ilagak mo ang iyong sarili sa Kanya. Malalaman mo yung plano ng Lord sa iyo. Your question, kung ano ang will ng Lord sa iyo, malalaman mo yan habang patuloy kang nananalangin sa Panginoon, nagbabasa ng Kanyang salita, nagtitiwala, matatanggap mo yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Kung meron pa sa atin na naririto ngayon na nakakaranas ng kapighatian sapagkat hanggang ngayon, ito yung binabago sa buhay mo eh. Ito yung situation eh. Hindi ka makaangat-angat sapagkat hindi ka pa nagpapatawad sa mga taong nakasakit sa iyo, kapatid. Sabi ng Panginoon, pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Patawarin mo rin ang mga taong nagkasala sa iyo. Lalago ka sa pananampalataya. Magpalinis po tayo sa Panginoon. Magpalinis po tayo. Panginoon, salamat. Dahil ang inyong presensya ay nasa kalagitnaan na namin, O Diyos. Namamangha kami sa gawa niyo, Panginoon. Nalulugod kami, Lord God, sa pag-ibig niyo na yumayakap sa amin sa oras na ito. Nararanasan, Panginoon, ang inyong mga nakakapigatian, pero sa tuwing kami inyong niyayakap, nagkakaroon kami ng kapayapaan. Nagkakaroon kami ng kapahingahan. Salamat, Panginoon, sa katugunan. Sa aming mga kahinaan, sa aming mga ginagawang hindi maganda, kayo ang nag-aayos sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat. Totoong sinabi niyo sa inyong mga salita, Lord God, hindi kami dapat mag-focus sa iba, sa inyo lamang. Sa inyo lamang kami magtitiwala. Ilalagak namin ang buhay namin sa inyo, Panginoon. Salamat po. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Praise God. Pwede na po tayo magsiyupong lahat.